Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. Jasper, love, ikuha mo nga ako ng tubig. Oo, sige. Gusto mo ba malamig o may yelo pa? Siyempre gusto ko yung malamig. Ang init-init kasi. Sige love, ako nang bahala. Sisiguraduhin ko mas mapapainom ka ng tubig. Lalo na't kasing macho ko magsisilbi nito. Aba, inaasar mo ba ako ha? Biro lang love. Ikaw naman mainit ka agad ang ulo mo. Nauuhaw na nga kasi ko ang tagal mo Sige na love, kukuha na ako. Nakita ko kung paano kumaripas ng takbo si Jasper papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Napataas ang kilay ko. Ilang beses ko nang napapansin na parang sunod-sunuran na lang siya sa bawat utos ni Belen. Bago pa siya makabalik sa sala, sinalubong ko siya. Jasper, ano yan? Tubig ate, malamang. Piloso po ka talaga. Kanino mo dadalhin yan? Kay misis ate. Napapansin mo ba ha? Parang lagi ka na lang niyang inuutusan. Wala ba siyang kamay para kumuha ng sarili niyang tubig? Ate, kaya ko naman Saka huwag ka nang maingay, baka marinig niya Ano naman ko marinig niya? Totoo naman ang sinabi ko Lahat na lang ng kailangan niya, inuutos pa niya sa'yo kahit kaya naman niya. Pati nga gawaing bahay, ikaw din ang inaasahan. Ate, hindi mo kailangan magalit. Mabait si Belen. Maswerte ko sa kanya. Iniwan niya ako at bumalik siya kay Belen. Nakita ko pa kung paano niya maingat na iniabot ang tubig at pinapaypayan pa ang asawa. Mas lalo akong nainis. Love, hindi ko gusto yung suot mong t-shirt. Magpalit ka nga. Pero love, bagong suot ko pa lang to Di labhan mo na lang mamaya. Sige na, magpalit ka na. Napairap ako. Hindi ko na maintindihan kung hanggang kailan mangyayari ang ganito dahil mukhang kinukonsinti naman ni Jasper ang asawa niya. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, hayaan po ninyong magpakilala ko. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako po si Melanie. Ang kwentong ito ay nangyari noong 37 years old pa lang ako, taong 2018. Masyadong mabilis ang takbo ng panahon, Miss Winnie. Hindi ko akalaing 8 taon na palang nakararaan mula nang magkasala ako sa hipag ko. Siguro na misinterpret ko siya nung una. Hindi kasi ako nagkaroon ng asawa Anak ko si Tristan sa pagkadalaga. 15 anyos pa lang ako noon kaya aakalain ng iba na halos magkapatid lang din kami ng anak ko. Kaya naman lahat ng magagandang bagay at pangyayari na tinatamasa nila Belen at Jasper labis kong kinaiinggitan. Naaalala ko ng mga panahong yon kung saan wala na kaming matirhan ng anak ko. Pinalayas kami sa inuupahan naming apartment dahil wala na kaming pambayad sa buwanang renta. Kailangan kong kapalan ng mukha ko para humingi ng tulong kay Jasper. Tulungan mo ako, Jasper. Magkapatid naman tayo Ate, kailangan ko muna magpaalam sa asawa ko. Ano? Wala na nga kaming mapuntahan ng pamangkin mo pero kailangan mo pang magpaalam sa kanya? Ganun talaga ate. Hindi pwedeng basta na lang ako nagdidesisyon dahil lahat ng gagawin ko, kailangan alam ng asawa ko. Ano ba naman yan? Sa tingin mo ba, saan pa kami pwedeng pumunta Ikaw lang ang malalapitan namin, Jasper. Tulungan mo naman kami. Halika na ate. Nasa loob ng bahay si Belen. Pwede natin siyang kausapin. Binuksan ni Jasper ang gate at pinapasok kami ni Tristan. Nagmano ang anak ko sa kanya. Pagkatapos, tinalikuran niya kami at sinabing sumunod sa kanya. Dumiretso siya sa loob ng bahay. Nakita ko sa sofa si Belen nakaupo at nanonood ng TV. Love, nandito si na ate. Oh, Ate Melanie, napasyal kayo. Tristan, halika maupo muna kayo. Mano po tita? Ay, ang galang talaga ng pamangking gunto Kumain na ba kayo? Love, ipaganda mo na sila ng merienda. Sige love, magluluto ba ako o bibili na lang sa labas? Bumili ka na lang sa bakery, love, para mas mabilis. Samahan mo na rin ng soft drinks, Saan ako kukuha ng pera, love? Doon sa pitaka ko, love. Tumangutango si Jasper at nagmamadali sa pagpasok sa kwarto nila. Ewan ko ba, Miss Winnie,
Pero ng mga sandaling yun, hindi naging maganda sa akin na makitang inuutusan ni Belen ang kapatid ko. Matangkad si Jasper, barakong-barako ang pangangatawan, sanay sa mabibigat na trabaho nung binata pa siya. Hindi pa sila matagal na nagsasama, siguro nasa 3 taon pa lang. Tapos kung makasunod sa utos ni Belen, parang tuta. Ate, kanina ka pa nakatayo dyan maupo ka muna. Salamat. Napasyal kayo ate, tsaka ang dami niyong dalang gamit hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa Belen. Pinalayas kami ng landlady namin sa inuupahan naming bahay Kaya wala kaming magawa kundi ang umalis na lang. Sa totoo lang, wala na kaming ibang mapupuntahan maliban kay Jasper Ganun ba? Paano yan ate? Wala ba kayong ipon? Wala ba kayong emergency funds na madudukot sakali mang may mga pangyayaring ganito? Wala Naku, yan talaga ang mahalaga ngayon. Dapat nag-iipon kayo for emergency funds para hindi basta-basta nasisira ang mga plano nyo sa buhay. Hindi ako nakasagot sa tinura niya, Miss Winnie. Gayunpaman, nanliit ako dahil parang pinamumukha niya sa akin na wala akong kwentang tao. Si Belen ang tipong tumatago sa puso kapag nagsasalita. Mataas ang confidence na pang lady boss ang datingan. Tita Belen, may ipon naman po si Mami. Pero naibayad niya po kasi sa tuition ko Hindi kasi ako makakapag-take ng exam kapag naka-promissory note lang po. Ganun ba? Hayaan mo Tristan, tutulungan kita, okay? Babawasan natin ang savings ni Jasper para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Graduating na po ako tita Kaya hindi po ako pwedeng huminto ngayon. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat ha? Naku salamat po tita ha. Paano ngayon yan Ate Melanie? San kayo tutuloy ni Tristan? Bago pa man ako makasagot, dumating si Jasper na dala ang mga pinamili niya sa bakery. Napansin kong binalik pa niya ang sukli sa pitaka ni Belen. Mukhang narinig niya ang usapan namin ng asawa niya. Love, pwede bang dumito na muna sina ate? Alanganin na kasi kapag ihahanap pa natin sila ng malilipatan ngayon. May bakanting kwarto pa naman tayo, hindi ba? Sige, pwede naman. Linisin mo na lang yon ha, love, para maging komportable sila. Sige. Eto ate kumain na kayo. Ayusin ko lang ang magiging kwarto nyo ni Tristan. Ganun ba? Tulungan na kita, Jasper. Ate, hayaan mo na si Jasper. Kaya na niya ang ginagawa niya. Kumain na lang po muna kayo para naman malamnan ng tiyan nyo. Salamat po tita ha. Tama nga po kayo. Hindi kami nakakakain ni Mami. Anak, mahiya ka nga. Totoo naman po hindi ba? Kasi maski pambili na nga lang ng tinapay, wala nang natira sa atin ngayon Nahihiyang yumuko ako at lihim na nakagat ang labi. Ayokong makita ako ni Belen sa ganitong sitwasyon. Sobrang nakakahiya talaga. Pero anong magagawa ko? Talagang said na said ako ngayon. Pero kung titignan, mukhang baliwala lang naman ito kay Belen. Ni hindi niya ako hinusgahan nang malaman niyang wala ako miski piso. Ate, papasok lang ako sa kwarto ha. Kumain lang kayo ni Tristan dyan ha. May gagawin lang ako. Oo, sige. Salamat, Belen. Walang anuman ate. Pamilya tayo kaya walang ibang magtutulungan kundi tayo rin. Mula sa araw na yun, kinupkup nga kami nila Jasper at Belen. Kaya kahit papano, napanatag ang loob ko. Hindi ko nga akalain na sa mga panahong nasa poder ako ng mag-asawa, mas makikilala ko si Belen at kung paano siya makitungo kay Jasper. Isang umaga, kagigising pa lang ni Jasper at hindi pa nga nakakapagtanggal ng muta nang marinig ko ang pagtawag ni Belen sa kanya. Love, umaga na, gumising ka na. May uutos ako sa'yo Love, eto na. Ano ba yun? Maghilamos ka at buksan mo ang store. May mga bagong wheelchair na darating ngayon I-check mo na lang kung ilan ang maipapasok sa bodega ha. Pero love, di ba pwedeng mamaya na yan? Huwag nating paghintayin ng delivery truck. May kahon din ng nebulizers na kailangan mong buhatin. Pakiayos na lang para mamaya pagdating ko doon okay na ang lahat ha. Sige na nga love. Ako na ang bahala. Napapansin kong laging sunod-sunuran si Jasper sa kahit na anong sabihin sa kanya ng asawa niya. Hindi lang siya ultimate houseboy, bodyguard pa at driver. Alalay din. Sinubukan kong kausapin si Jasper tungkol doon pero parang hindi naman big deal sa kanyang bagay na yon. Ate, wag mo nang pansinin si Belen
Mabait naman ang asawa ko eh. Kahit na, ang mag-asawa, dapat nagtutulungan yan. Hindi yung ikaw lang ang gagalaw samantalang siya, nakaupo lang at naguutos. Wala namang problema sa akin yun ate. Sanay na ako dun. Kahit na, hindi ka dapat na nagpapadaig sa asawa mo. Ikaw ang lalaki, ikaw ang padre de pamilya. Kapag nagpaliwanag ako sa'yo ate, alam kong hindi ka pa rin makikinig sa akin. Hindi mo ako maiintindihan. Kaya ang mas mabuti pa, alagaan mo na lang si Tristan. Magtatapos na sa kolehiyo yung anak mo. Dapat, lahat ng pangangailangan niya, maibibigay mo. Wika ni Jasper na ikinailing ko. Hindi naman yun ang punto ko eh. Ang gusto ko lang, magkaroon naman siya ng paninindigan, ng konting lakas ng loob. Gamitin niya ang pagiging lalaki niya para hindi siya maliitin ng asawa niya. Dapat pantay lang ang trato sa isa't isa. Hindi na ako pinansin ni Jasper. Dumiretso na siya sa kwarto para magbihis. Naiwan tuloy akong nakasimangot. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang kapatid ko, Miss Winnie eh. Kung nagkataong ibang lalaki ang naging mister ni Belen, baka matagal nang nagreklamo ang lalaki. Pero si Jasper, para bang normal lang sa kanyang lahat. Hindi ko alam kung sadyang wala siyang nakikitang mali o ayaw lang talaga niyang pansinin ang nangyayari sa kanya. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, napansin kong panay na naman ang tutok ni Belen sa cellphone niya. Maya't maya rin ang pagring nito. Lihim akong napapairap. Napansin ako ni Tristan. Mi, ang aga-aga nakasimangot po kayo ah. Okay lang po ba kayo? Bakit ka ba tanong ng tanong ha? Lagi na lang po kasing aburido yung mukha niyo, mami. Ngumiti ka naman. Tignan niyo po si tita at tito, naglalambingan sila. Muling bumalik ang tingin ko kina Belen at Jasper. Nagtatawanan na naman ang dalawa na para bang may sarili silang mundo. Tumayo si Jasper at akmang ikukuha ng kanin si Belen. Love, mas gusto ko ng sliced bread. Lagyan mo ng butter ha. Oo naman, love. Gusto mo ba damihan natin ng butter? Yung sakto lang, love. Bakit gusto mo ba akong patayin? Ikaw talaga, love oh. Masyado ka mapagbiro. Pinatatawa lang naman kita eh. Ay, bilisan mo na, love. Magiging busy tayo ngayon eh. Magbubukas tayo ng shop. Okay, love. At muli na namang itinuon ni Belen ang kanyang atensyon sa hawak na cellphone. Hindi niya halos pinapansin ang pag-aasikaso ni Jasper. Kung hindi siya may kausap sa telepono, abala naman siya sa pagtatype sa cellphone. Napailing ako. Hindi man lang siya nag-abala na pagsilbihan din ng mister niya. Ilang sandali pa meron siyang tinawagan at tungkol sa mga order at deliveries ang pinag-uusapan nila. Sa unang pagkakataon, bahagya akong napaisip. Baka naman talagang nagtatrabaho siya, Miss Winnie. Pero kaagad ko ring inalis ang isiping yun nang harapin niya si Jasper. Love! Oh, bakit? Kumain ka ng maayos ha. Marami tayong aasikasuhin mamaya sa store. Oh, sige. Ano ang ipapagawa mo sa akin? Ikaw nang magbuhat at mag-ayos ng delivery sa bodega. Baka kasi hindi kayanin ng mga tao natin eh. Walang problema. Ako nang bahala ron. At heto na naman siya. Isa na namang utos ang agad niyang sinunod. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang wala siyang kakayahang tumanggi sa asawa niya. Napailing na lang ako. Nang matapos kaming kumain, si Jasper pa ang naghugas ng plato. Sinubukan kong tumulong kaso lang may meeting kami ngayon sa eskwelahan ni na Tristan kaya kailangan kong iwan ang hugasin. Ako na ang gagawa nito ate. Mabilis lang naman to eh. Pero Jasper, papasok ka pa sa tindahan niyo hindi ba? Iwan mo na sa akin to. Okay lang naman ako ate. Sanay na ako na ginagawa mga bagay na ito. Sige na, alam ko may lakad ka ngayon. Ako nang bahala rito. Bago pa man ako makapagsalita, lumapit na sa akin si Tristan. Mami, kailangan na po nating umalis. Malilate na po ako eh. Oo, sige, magbibihis lang ako. Saktong pagkapasok ko sa kwarto, narinig ko ang malakas na pagtawag ni Belen. Love, halika na! Nasa labas na ang delivery truck! Tatapusin ko lang to, love. Naghihintay na sila eh. Mamaya mo na balikan yan, okay? Sige, eto na. Double time, love, please! Magbibihis ka pa, hindi ba? Oh, saglit lang. Papalitan ko lang tong t-shirt at shorts ko. Sumilip ako sa may pinto at nakitang nakapamewang pa si Belen habang nakatingin naman sa kanyang cellphone.
Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko na naman ang pagiging unfair ng sitwasyon. Mabuti na lang talaga at nasa katapat na pwesto lang ang hospital equipment store ng mag-asawa. Bali, binili din nila ang lote doon para magkaroon sila ng sariling mapagkukunan ng hanap buhay. Nakita ko kagad tumawid si Jasper sa kalsada at sinalubong ang driver ng delivery truck. Ay, kawawa naman ang kapatid ko. Hindi niya nakikita kung gaano siya pinapahirapan ng asawa niya. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang namin kung nabubuhay sila ngayon at nakikita ang ganito? Mami, halika na po. Oo na, nandyan na! Tanging nasabi ko na lang at sumakay sa tricycle na pinara ni Tristan. Pagkatapos ng meeting namin sa eskwelahan, nagmamadali akong umuwi, Miss Winnie. Abala pa rin ang mga tao sa shop nila Belen. Natatanaw ko pa rin si Jasper, abala sa paghahakot ng mga malalaking kahon na may lamang mga gamit na binibenta nila sa mga ospital. Tumatagaktak na ang pawis ni Jasper. Halata sa mukha ang pagod pero mukhang hindi naman siya nagrereklamo. Naisip kong lapitan ng kapatid ko. Jasper! Uy, ate, hindi ko alam na umuwi ka pala kagad ah. Oo, mabilis din kasing natapos ang meeting eh. Kanina pag alis ko, naghahakot ka na ha. Tapos ngayong pag-uwi ko, nagbubuhat ka pa rin ng mga delivery. Ganito talaga kapag sunod-sunod ang dating ng delivery sa ate. Pero nagpahinga naman ako kanina eh. Eh ang asawa mo, nasan? Nasa opisina. Siya kasi ang may hawak sa kaha at pagharap sa mga customer. Hindi ba pwedeng magpalitan kayo sa pag-aasikaso ng mga customer? Huwag mong sabihin sa akin na pati paghawak sa kaha, bawal mo ring gawin. Hindi naman sa bawal ate. Mas bagay lang talaga kay Belen ang ganong trabaho. Ako naman, mas sanay na nagbubuhat at pag-aayos dito ng mga deliveries. Ayoko rin namang mahirapan siya eh. Eh naka-aircon naman ang opisina ng asawa mo. Bakit hindi ka muna pumasok doon para magpalamig? Tignan mo nga ang sarili mo oh. Pawis na pawis ka na. Ay nako, baka magalit si Belen. Pati ba naman yun pinagbabawalan ka niya? Hindi naman sa ganun ate. Sinabihan niya lang ako na wag akong dumiretso sa aircon kapag basang-basa ako ng pawis. Baka raw mabigla ang katawan ko at bigla ako magkasakit. Kaya naman pala. Sambit ko na lang pero hindi ko maiwasang mapangiwi. Sigurado ko sinabi lang yun ni Belen para wag mahaluan ng amoy pawis ang opisina niya. Mabait lang si Jasper. Ayaw lang niya na gumawa ako ng issue laban kay Belen. Kaya hanggat maaari, pinapabango niya ang imahe ng asawa niya sa harapan ko. Hindi ako bulag, Miss Winnie. Kahit ilang beses pang ipaliwanag sa akin ni Jasper na pagmamahal lang ang pinapakita sa kanya ni Belen, mas nagiging lamang pa rin ang pagiging sunod-sunuran niya sa lahat ng sasabihin ng asawa niya. Pagsapit ng hapon, magkasabay ring dumating sina Belen at Jasper. Nagluluto ako noon kaya hindi ko na sila nasalubong sa pinto. Naroon naman si Tristan. Kadarating lang din niya mula sa eskwelahan at agad siyang nagmano sa kanyang tita at tito. Lumapit siya sa kusina at sinilip ang niluluto ko. Mami, ano po yung niluluto nyo? Mukhang masarap po ah. Oo naman, masarap talaga to. Alam mo anak, ang mga babae dapat marunong din sa mga gawaing bahay. Kapag kasi lahat na lang inasa sa asawa, hindi natututo. Ha? May problema po ba kayo, Mami? Wala akong problema. Ang ayoko lang, kapag nag-asawa ka balang araw, wag sa babaeng masyadong palautos ha? Mami, okay ka lang po ba talaga? Aba, paulit-ulit ka eh. Sabi nang wala akong problema. Sige na, iligpit mo ng mga gamit mo. Medyo mataray ang tono ko, sapat para marinig ng iba sa bahay. Hindi nagtagal nakita kong nagmamadaling lumapit si Jasper sa kusina. Ate, bakit ka nagluto? Bakit? Bawal ba? Hindi naman sa ganun. Pero si Belen kasi ang nagdidesisyon kung anong uulamin nating gabi-gabi. Ano? Huwag mong sabihin pati ang niluluto ko kailangan pang aprubahan ng asawa mo. Aba, abusado na yata yan, Jasper. Ako na nga tong nagmamagandang loob na magluto dahil lagi ka na lang niyang inuutusan. Ate, sabi ko naman sa'yo okay lang sa akin yun. Masanay lang talaga ako sa bahay. Ang punto ko, bawat nakabalot na pagkain dyan sa ref, nakalaan na yun para sa partikular na putahe. Napatingin ako sa mga plastik na pinagkuhanan ko ng sangkap. Tuwing linggo kasi gumagawa si Belen ng meal plan para sa buong linggo. Nakaayos na kung ano ang lulutuin bawat araw para tipid sa budget at walang masasayang.
Kapag may nabawas o nagamit sa ibang ulam, magugulo na naman ang plano niya. Napakurap ako. Kaya naman pala may balot. Sa bawat plastic ay kumpleto ng sangkap para sa isang potahe. May karne, may bawang, may sibuyas, may mga panimpla. Bakit may meal plan pa? Ikaw din naman ang magluluto. Ano, takot ka sa asawa mo? Hindi naman magagalit si Belen. Malilito lang yun mamaya kapag hindi nagtugma ang mga sangkap sa listahan niya. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiinis. Sa totoo lang, lalo lang akong nainis eh. Nag-effort na nga akong magluto para makatulong pero heto si Jasper, parang mas iniisip pa kung masisira ang meal plan ng asawa niya kesa pasalamatan ako. Sa isip-isip ko, grabe na talaga ang pagiging underdesaya ng kapatid ko. Nakapaghain na ako kinagabihan nang maisip kong ako na ang personal na tatawag kina Jasper at Belen. Habang palapit ako sa pinto ng kwarto nila, narinig ko ang naging pag-uusap nilang dalawa. Bakit kasi hindi mo nasabihan ng mas maaga ang ate mo? Alam mo naman hindi ba na may mga diet tayo na ginagawa? Pasensya ka na talaga, love. Hindi ko kasi akalain na magluluto siya ngayon eh. Sige, palalagpasin ko na lang to ha. Basta wag na sanang mauulit sa susunod ha. Oo naman, love. At mahal kita kaya ako sinusunod ang lahat ng ito. Siyempre, ikaw ang boss ng buhay ko eh. Che, bolero ka talaga. Nagsasabi lang ako ng totoo, love. Pero hindi ka pa rin makakaligtas sa gawaing bahay bukas ha? Walang problema yun, love. Bago ka pa bumangon bukas, malinis na tong buong bahay natin. Sigurado ka ha? Oo naman. Ako nang bahala roon. Sige na nga. Halika na, kumain na tayo. Baka naghihintay na ngayon ng ate mo. Sa susunod, ikaw na ang magluluto ha? Pangako yan. Hindi ako nagsasalita habang naghahapunan. Ipinararamdam ko kay Belen na masama ang loob ko sa kanya. Gayunpaman tila hindi niya yun pansin habang naglalambingan at nagbibiruan sa harapan namin ng dalawa. Pati si Tristan tuwang-tuwa sa kanila. Tristan, kalalaki mong tao, kinikilig ka? Hindi ba kayo nasisweetan sa kanila, mami? Kaya nga gusto ko magkaroon ka na ng asawa eh. Para bukod sa may daddy na ako, hindi na mainit palagi ang ulo nyo. Kung magkakaroon ako ng asawa na palautos, di bali na lang. Mas gugustuhin ko pa na mag-isa na lang hanggang sa ako ay tumanda. Asik ko na ikinatahimik niya. Nagkibit-balikat na lang si Tristan habang patuloy kami sa pagkain. Maski sa paghuhugas ng plato, si Jasper pa rin ang gumawa. Ang natatanging rason niya, baka raw may mabasag na plato sa kusina. Pagising ko kinaumagahan, malinis na ang buong bahay. May mga sariwa pang bulaklak sa mesa sa sala. Alam kong si Jasper lang naman ang may gawa nun eh. Naunahan pa niya akong magising. Nang magpunta nga ako sa kusina, nadatnan ko siyang nakasuot ng apron at abala sa paggawa ng pancakes. Uy ate, ang aga mong nagising ah. Oo, bala ko nga sanang tumulong sa'yo sa pagluluto ng almusal eh, pero mukhang patapos ka na. Madali lang naman kasing lutuin ang mga ito ate. Simulat sa pulba na magsama kayo ng asawa mo, ikaw na talaga ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay? Oo ate, ako talaga ang gumagawa rito. Alam mo namang house husband ako di ba? Masaya naman akong inaalagaan at pinagsisilbihan si Belen. Kaya kinakaya ko ang mga trabaho sa bahay. Ibig mong sabihin, si Belen ang nakaupo lang at parang senyorita? Hindi naman sa ganun ate. Siya ang tumatao sa shop namin eh. Kapag may mabibigat lang na kailangan buhatin o ihatid, sa kanya ako tinatawag para tumulong. Pero para sa akin, hindi pa rin yun tama. Mas mabuti pa rin nagtutulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Hindi ko lang talaga nakasanayan na ang lalaki ang gumagawa halos ng lahat sa bahay, habang ang asawa niya nag-uutos lang. Kaya ko to sinasabi dahil naaawa ko sa'yo. Ate, okay lang talaga ako. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Hindi na lang ako nagsalita. Sa halip, tumulong na lang akong maghain ng pagkain sa mesa. Maya-maya bumukas ang pinto ng silid ni na Jasper at Belen. Nagulat ako nang makita si Belen na nakabihis na pang-alis. Nakasukbit sa balikat niyang isang malaking bag at may hawak pang ilang papeles. Good morning! Good morning, love. Kain ka muna bago umalis ha. Hindi na, maaga pang delivery ngayon eh. Kailangan kong puntahan ng supplier bago magbukas ang shop.
Agad namang kumuha si Jasper ng lalagyan at nilagay doon ang ilang pancakes. Halata sa mga kilos niya na maingat siya pero may halong pagmamadali. Hindi ko na naman napigilan ng dahan-dahang pagtaas ng kilay ko. O sige, eto na lang. Baka hindi ka na naman makakain mamaya eh. Salamat. Pwede kitang ihatid kung gusto mo. Buksan mo na lang ang tindahan natin ngayon, love. Ikaw na munang tumao doon, ha? Basta, pakilinis na lang ang office ko, ha? Sige love, mag-iingat ka ha. Oo naman. Eto na nga pala ang pancakes mo. Huwag mong kalilimutan ng delivery kay Aling Nena mamayang 10:00, ha? Tatawag din yung technician tungkol sa oxygen machine, yung ipapakabit sa kanya. Ako nang bahala ron love. Tawagan mo na lang ako kapag magpapasundo ka na ha. Oo, sige. Tumango si Belen at nagmamadaling lumabas ng bahay. Tumatak sa akin ang sinabi niya kanina. Opisina ko. Literal na walang kinalaman si Jasper sa opisina ni Belen dahil mistulang boy lang siya na inuutos-utusan ng babae. Napailing tuloy ako nang makaalis siya. Kita mo, ikaw na nga ang nagluto. Ikaw pang nag-aasikaso ng pagkain niya. Tapos ang dami pa niyang inuutos. Ngumiti lang si Jasper habang nagpapatuloy sa paghahain. Imbis na ma-offend siya sa sinabi ko, parang mas na-inspire pa siya. Ganito naman talaga kami ate. At wala kang nakikitang mali ron, ha? Wala naman. Saka kung meron man, wala akong lakas na magreklamo. Mas lalo akong napakunot noo. Kung akong tatanungin, malinaw na malinaw ang problema eh. Pero dahil wala akong mapapala sa pakikipag-usap kay Jasper, hindi ko na siya pinansin pa. Naghanda ako para sa pagpunta sa universidad pagdating ng tanghali. Maaga pa lang sa nakagawi ang oras, nasa loob na ako ng campus habang bitbit ang lunch bag. Habang naglalakad ako sa hallway, napapansin ko yung mga mag-asawa sa paligid ng campus. Tahimik lang sila, normal na eksena, may mga nag-aabot ng pagkain, may nag-aayos ng gamit ng asawa nila na professor, may mga simpleng pag-aalaga na parang natural lang sa kanila. Bigla kong naalala sina Jasper at Belen. Malambing sila sa isa't isa, oo, pero mas madalas si Belen ang nag-uutos. Si Jasper, sunod lang ng sunod. Parang kahit pagod na, kailangan pa rin kumilos kagad. Parang inaalila kung minsan kahit hindi naman siguro sinasadya. Pero bakit ganun ang dating sa akin? Bakit parang mas kita ko pa yung pagod kesa yung lambing? Naputo lang iniisip ko nang marinig ko ang boses ni Tristan. Mami! Anak, mabuti at nandito ka na. Mami! Kaya ko naman pong bumili sa cafeteria eh. Hindi na po ako bata. Alam ko naman na kaya mo eh. Pero nag-iisa lang kitang anak, Tristan. Gusto kitang alagaan. Hayaan mo kong gawin yon para sa'yo. Ang bait mo naman, Mi. Wag po kayo mag-alala. Hindi ko rin naman po kayo pababayaan eh. Mahal ko po kayo. At hindi ako papayag na masaktan kayo ng kahit na sino. Salamat anak. Sana wag kang mag-aasawa ng babaeng aalilain ka lang ha. Kapag nagkataon, baka mapaaway ako nun. Si Mami talaga oh. Mukhang may napapansin na naman ako sa reaksyon nyo. Oh, bakit mo naman nasabi yan ha anak? Ganyan po kayo kapag nakikita nyo sina Tita Belen at Tito Jasper eh. Hindi mo ako masisisi. Alam mo naman nalabag sa loob ko na makitang sunod-sunuran lang ang tito mo sa asawa niya. Wala naman po tayong magagawa dun, Mami. Nakikitira lang po tayo kay na Tita. Pasalamat nga po tayo eh. Sinagot nila ang naiwan kong bayarin para sa tuition eh. Kahit na anak, kapatid ko si Jasper. Hindi naman patas na siya lang ang kumikilos sa gawaing bahay. Samantalang ang asawa niya, laging nagpapasarap sa buhay. Mabait po si Tita Belen, Mami. Huwag po muna natin siyang husgahan. Ngayon pa lang natin siya nakilala ng lubusan, hindi po ba? Malay natin, may reason po kung bakit ganun sila sa bahay nila. Ay, kumain ka na nga. Baka malate ka. Mami, umiiwas na naman po kayo kapag nagsasalita ako eh. Hindi ako umiiwas anak. Ayoko lang na sinisermonan mo ko. Hindi ko naman po kayo sinisermonan eh. Ayoko lang po na ma-stress kayo sa mga bagay na hindi nyo naman dapat iniisip. Paliwanag ni Tristan kaya hindi na ako nagkomento pa. Dinala niya ako sa cafeteria at sabay pa kaming nananghalian. Kinagabihan nadatnan ko sina Jasper at Belen sa hapagkainan. Kasalukuyang naghahapunan ng mag-asawa habang tahimik akong nakikinig sa kanilang usapan. Love, tumawag sina Jun at Carlo kanina eh. Nagyayaya silang mag-inuman mamaya. Saan?
Dun daw sa may kanto, yung bagong bukas na resto bar. Ah, ganun ba? Wag na ron. Gabi na matatapos ang banding nyo. Alam mo namang maaga tayong aalis bukas eh. Minsan lang naman kami magkakasama, love eh. Hindi naman kita pinagbabawalan na makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero kapag hinayaan kitang umalis, baka madaling araw ka na makauwi. Tsaka kilala kong mga kaibigan mo eh. Dito mo na lang sila papuntahin sa bahay. Ihanda natin ang bakuran. Napansin kong parang may gusto pang sabihin si Jasper pero nauwi na lang yon sa isang buntong hininga. O sige, kung yan ang gusto mo. Sa isang sulok ng bahay, hindi ko na napigilan na magkomento pa. Pati ba naman pakikipag-inuman, kailangan pang may pahintulot? Mami, wag na po tayong makisali sa usapan nila. Halika na po, ipapakita ko po sa inyo ang grades ko. Sige na nga. Tsaka palang lumingon sina Jasper sa kinaroroonan namin. Uy, Ate Melanie, mabuti naman at nandito na kayo. Maghahapunan na tayo eh. Magandang gabi po, tita, tito. Magandang gabi rin. Kumain na kayo ate, para maisabay na ni Jasper ang mga hugasin nyo. May darating kasi kaming bisita mamaya eh. Hindi na Belen, kaya ko naman hugasan ng pinagkainan namin eh. Ate, si Jasper talagang gumagawa ng mga gawaing bahay dito. At hindi ibig sabihin nun na aabusuhin ko na lang ang kabaitan ng kapatid ko. Pagpahingahin mo naman si Jasper. Ate, Mami, halika na po. Magpahinga na muna kayo sa kwarto nyo. Tita, pasensya na po kayo kay Mami ha. Mainit lang po talaga ang ulo niya. Naramdaman ko na lang na hinila ako ni Tristan palayo sa kanila. Pagpasok sa kwarto, napagsabihan pa ako ng anak ko. Mami naman, bakit niyo po kailangan pagsalitaan ng ganun si Tita Belen? Eh bakit hindi? Nagsisimula na akong mairita sa ugali ng babaeng yon. Mami, kumalma po kayo. Hindi natin sila dapat na pinakikialaman. Buhay po nila yan. Kung uutusan ni Tita Belen si Tito Jasper, siya na po ang bahala ron. Ang importante, masaya sila at hindi nagbubugbugan kagaya ng iba. Hindi mo ako naiintindihan anak eh. Hanggat hindi mo nararanasan ang mga bagay na nakikita ko sa tito mo. Masyado lang siyang mabait para pagbigyan palagi si Belen. Basta Mi, hayaan na po natin sila ha. Wala din po tayong magagawa. Baka nga tayo pang lumabas na masama eh. Huminga ako ng malalim at tumango na lang sa sinabi ni Tristan. May punto naman siya eh. Baka nga siguro nagiging masyado lang akong pakialamera. Makalipas ang 2 oras, nagsidatingan na ang mga kaibigan ni Jasper. Nasa kusina ako noon at naghahapunan kasamang anak kong si Tristan kaya napansin namin ang ingay sa labas. Masaya silang nagkwekwentuhan sa bakuran habang nakapalibot sa isang mesa. Pero habang lumalalim ang gabi, may isang bagay akong paulit-ulit na napapansin. Sa tuwing nauubusan ng yelo, si Jasper ang tumatayo. Kapag kulang ang pulutan, si Jasper ang kusang tumatakbo papasok ng bahay. Kapag may kailangan na bagong bote ng alak, si Jasper na naman ang kukuha. Samantalang si Belen, nasa loob lang ng kanilang kwarto. Hindi ko alam kung nagmumukmuk ba siya doon. Hindi man lang lumabas para kumustahin ang mga bisita ng asawa niya. Maya-maya pa, natanaw kong papasok na naman sa loob ng bahay ang kapatid ko. Oh, Jasper, ano na naman ang kulang doon sa labas? Bakit hindi mo na lang yan iutos sa asawa mo? Ayoko nang abalahin si Belen ate. Nagpapahinga na siya eh. Hindi yun basta ganun na lang, Jasper. Mag-isip ka naman. Hindi nga siya marunong makisama kahit sa mga bisita mo eh. Sabihin mo nga sa akin, nire-respeto ka pa ba niya bilang asawa ha? Ano na naman ba ito ate? Naghihintay ang mga bisita ko sa labas, okay? Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos, kaya mabuti pa magpahinga na kayo. Alam mong hindi ako makakapagpahinga hanggat nakikita kitang nandyan sa labas at may kausap. Nakalimutan mo na ba? Karamihan sa mga nagiinuman kapag nalalasing na, kanya-kanya na nang iniisip. Yung iba dyan, mababaliw na sa kalasingan. Mga amok na, mananakit na ng kapwa kainuman. Hindi ba iniisip ng asawa mo ang mga bagay na yon? Ate, kaya nga siya nagpahinga eh, kasi pagod siya buong araw. Kalokohan! Paano naman siya mapapagod? Hindi nga siya nagbubuhat, hindi siya gumagawa ng gawaing bahay, hindi siya nagluluto, hindi siya nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan mo. Kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Ate, sanay na ako sa ganito. Kahit ilang beses mo pa akong pagsabihan, ganun pa rin ang isasagot ko sa'yo.
Hindi ko alam kung bakit pero lalo lang akong naaawa sa kanya. Pagdating ng hating gabi, nagsiuwian na rin ang mga bisita niya. Akala ko makakapagpahinga na si Jasper, pero nakita ko siyang nag-iisang naglilikpit ng mga bote, plato at pinagkainan. Wala man lang tumutulong sa kanya. Alam kong gising pa ang asawa niya pero hindi man lang lumabas ng bahay ang babae para lapitan siya at tulungan sa mga hugasin. Hindi ko nga alam kung talagang sadyang tamad lang si Belen o sinasadya niyang wag kumilos. Hindi nakatiis na lumapit ako kay Jasper. Hayaan mo na yan dyan. Bukas mo na linisin. Hindi pwede ate. Baka langgamin pagdating ng umaga eh. Ayoko magalit sa akin si Belen. Hindi ka ba napapagod? Sige na, magpahinga ka na ate. Alam kong gigising ka rin naman na maaga bukas eh. Alam mo, maling-mali talaga na kinukonsinti mo ang asawa mo sa ganung ugali. Sana man lang mag-anak kayo para kahit papano matuto siyang asikasuhin ka. Napansin kong natigil sa ginagawa si Jasper. Para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Umiwas pa siya ng tingin bago muling yumuko at pinagpatuloy ang pagliligpit. Doon ko lang napansin ang bahagyang sakit na dumaan sa kanyang mga mata nang mabanggit ko ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Gusto ko man na magtanong, tila ba gusto niya akong iwasan. Ilang araw pagkatapos ng naging inuman nila Jasper at ng mga kaibigan niya, naabutan ko silang mag-asawa sa sala. Nagkakape si Belen habang abala naman si Jasper sa pag-aayos ng ilang delivery receipts na dadalhin sa shop. Hindi ko na sana sila papansinin pero napahinto ako nang marinig ko ang naging usapan nila. Love, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yon? Napaisip kasi ko nitong mga nakaraang araw. Naalala mo nung gabing nag-iinuman kami ng mga tropa ko? Oo, sina Jun at Carlo. Oh, anong tungkol sa kanila? Ang dami na pala nilang narating no? Yung isa, supervisor na. At yung isa naman, regular employee na sa malaking kumpanya. Minsan, naiisip ko rin kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng sariling trabaho sa labas. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, parang may gusto kong marinig mula kay Jasper na hindi tungkol sa pagsunod sa asawa niya. Hindi ba trabaho rin naman ang ginagawa mo rito sa shop natin? Oo, tama ka. Trabaho naman. Pero iba pa rin siguro kapag may sarili kang pinapasukan. Yung may sarili kang posisyon at mga kasamahan. Ibig mo bang sabihin, gusto mong mag-apply sa iba? Gusto ko lang sanang sumubok. Sa tingin ko, kaya ko naman yun. Pero paano ang tindahan? Marami naman tayong tauhan dyan, di ba? Marami nga, pero wala akong ibang mapagkakatiwalaan kagaya mo. Love naman. Totoo naman hindi ba? Kapag may emergency delivery, ikaw ang tumatakbo. Kapag may problema sa bodega, ikaw ang umaayos. Kapag may technician na kailangan samahan, ikaw ang inaasahan ko. Kaya naman siguro ng iba yun. Pwede ko mag-train ng mga pinakamatagal na nating empleyado. Sigurado ka? Hindi yata magandang ideya yun, love. Kapag umalis ka rito, sinong maiiwan sa akin? Dahil sa mga narinig, mas nauna pa akong maimbierna kaysa kay Jasper, Miss Winnie. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Sumabat na ako sa kanila. Aba, Belen, bakit hindi mo hayaan ang asawa mo na gawin ang gusto niya? Ay, nandyan ka pala, Ate Melanie. Oo, kanina pa ako rito at narinig ko ang usapan niyo. Hindi naman siguro masama kung minsan unahin naman niya ang sarili niya. Ate, hindi ko naman siya pinagbabawalan Pero may mga bagay kasi na hindi niya pwedeng gawin lang ng siya lang. Di lumabas din ang totoo na wala kang tiwala sa asawa mo. Hindi naman sa ganon. Talaga ba? Bakit parang ayaw mo siyang paalisin? Dahil kailangan ko siya dito sa bahay. Kailangan mo o gusto mong may mautusan ka? Agad akong sinamaan ng tingin ni Jasper. Humarang na siya sa pagitan namin ni Belen. Ate naman, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng asawa ko. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo Nag-uusap lang kaming mag-asawa, ate. Wala namang dahilan para magalit ka ng ganyan sa akin Bakit? Mali bang sinabi ko? Simula nang tumira kami rito, nakikita ko kung paano mo utusan ng kapatid ko. Siya ang nagluluto, naglilinis, naghuhugas, nag-aayos ng bahay. Pati sa tindahan nyo, siya rin ang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Ate, tama na. Hayaan mo na, love. Pakikinggan ko naman ang lahat ng sasabihin niya Tsaka alam mo ba kung bakit ayaw kong magtrabaho ka sa labas?
Kasi mahirap magkaroon ng amo na pakikitunguhan. Kung magkamali ka at mapagsabihan, wala kang magagawa kundi ang tumango na lang at gawin ang gusto niya. Kahit na sa totoo lang, may potensyal ka pa naman na maglabas ng kakayahan mo. Dahil masasayang lang ang pinaghirapan mo kapag uunahin mong pairali ng pride mo. Na kahit nasasaktan ka na, wala naman silang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi naman lahat pero karamihan sa nagiging empleyado, pinagdadaanan ng ganong sitwasyon. Tipong kahit kaya namang baguhin o ayusin ang pagkakamali, pinipilit mo na lang manahimik dahil ayaw mong mawalan ng trabaho. Samantalang dito sa store, ikaw ang amo. Sa'yo lahat ang kita. Ikaw ang masusunod at... Hindi yan ang nakikita ko! Ikaw ang boss na umaalila sa asawa mo, Belen. Ikaw ang gumagawa ng mga bagay na nagpapahirap sa kanya. Ate, tumigil ka na. Tama naman si Belen eh. Mas maganda dito ako sa shop dahil wala akong ibang pakikitunguhan kundi ang mga katuwang namin sa negosyo. Dito, hindi ako mapapagalitan na tipong mas mababa pa sa pagkatao ko dahil asawa ko ang boss. Jasper, makinig ka nga sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon laging siyang tama. Ang mas tamang sabihin mo, kinokontrol ka niya. Gusto niya siyang laging nasusunod. Madalas din naman akong magpaalam sa kanya na gawin ang gusto ko eh. Pero naipapaliwanag naman ni Belen sa akin ang pwedeng mangyari sakali na magkamali ako. Saka sa tingin ko, mas matibay ang mga dahilan niya, ate. Eh di lumabas din ang totoo. Underdesaya ka nga sa asawa mo. Hindi ka makapagdesisyon kung hindi kinukonsulta sa kanya. Wala kang paninindigan. Lahat ng utos niya, hindi ka nagrereklamo. Hindi totoo yan, ate. Yun ang nakikita ko, Belen. Inaalila mo ang kapatid ko. Tumayo na si Belen. Sinilip niya ang wall clock at nakitang oras na ng trabaho. Kaya naman itinaas niya ang kamay niya na parang pinapatigil na ako sa pagsasalita. Ate, ayokong simulan ng araw na mainit ang ulo ko. Kaya please lang, itigil na muna natin to. Mamaya mag-usap ulit tayo. Ate, alis na kami. Uulitin ko walang masama sa mga payo sa akin ng asawa ko. Para sa akin, tama naman siya. Tinalikuran ako ni Jasper kaya wala akong nagawa kundi ang malalim na huminga. Sa loob-loob ko, heto na naman si Jasper. May pagkakataon na sana siyang gumawa ng bagay para sa sarili niya pero isang mahabang usapan lang nila ni Belen, umatras na naman siya, Miss Winnie. Hindi ko maintindihan kung bakit parang napakadali para sa kanya na isantabi ang sarili niyang kagustuhan. At habang pinagmamasdan ko silang mag-asawa, lalo lang akong nakukumbinsi na masyadong mabait ang kapatid ko para makita kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Kinagabihan, nakaupo ako sa sala habang nanonood ng telebisyon. Kadarating lang nila Belen at Jasper mula sa shop. Pagod na pagod si Jasper. Kita ko yun sa pawis na tumutulo sa kanyang noo at sa paraan ng pagmamasahe niya sa kanyang sariling balikat. Samantalang si Belen naman, diretso lang na umupo sa sofa. Love, pwede bang pakuha ng tubig? Sige, love. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Jasper dalang isang basong tubig. Hindi pa man siya nakakaupo, nagsalita na naman si Belen. Ay, love, pakikuha na rin yung charger ko sa kwarto ha. Lowbat na kasi ang cellphone ko eh. Ikaw na lang muna, love. Magpupunas lang ako ng pawis sandali. Kaya mo naman magpunas ng naglalakad eh. Tsaka malapit lang naman ang kwarto. Ay, oo, sige na nga. Muling tumalikod si Jasper. Lalong kumulo ang dugo ko, Miss Winnie. Pagbalik niya, nakangiti pa rin siya habang inaabot ang charger. Salamat, love. Walang anuman. Ay, oo nga pala. Pakiabot ng remote. Abot mo naman ang remote Sige na, love. Please. Okay. Eto na. Ikinuyom ko ang kamay ko. Hindi ko na napigilang magsalita. Jasper, magpahinga ka naman. Ayos lang ako, ate. Ayos lang? Kadarating nyo lang galing sa trabaho. Ikaw na nga nagbuhat buong araw. Ikaw na naman ang inuutusan. Ate Melanie, wala akong sinasabing masama Ang sakin lang, kaya mo naman sigurong kumuha ng tubig at charger. Pati ng remote ha? Tahimik na nagkatingin na ng mag-asawa. Maya-maya tumayo si Belen. Sige ate, ako na lang ang kukuha sa susunod. Dapat lang, hindi yung utos ka ng utos may kamay ka naman. Ate, pinagtatanggol mo pa ang asawa mo. Kasi hindi mo alam ang buong kwento. Ano pa bang kwento ang kailangan kong malaman? Malaki ang pagkukulang ko sa kanya, ate. Sa ganitong paraan lang ako nakakabawi.
Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw pang may pagkukulang sa lagay na yan, ha? Hindi na sumagot pa si Jasper at yun ang lalong nagpatibay sa hinala ko. Pakiramdam ko natatakot lang talaga siyang magsalita eh. Sa kasusunod niya sa mga sinabi ni Belen, hindi niya namalayan na unti-unti nang sinasakal ng asawa niya ang kalayaan niya. Kinabukasan, abala ko sa pagtitiklop ng mga damit sa sala nang dumating si Tristan galing sa eskwelahan. Pagkapasok niya sa bahay, agad niyang ibinagsak ang bag sa sofa. "Oh, anak, mabuti at maaga kang umuwi ngayon. Kumusta ang klase mo?" Ayos naman po, Mi. "Mabuti naman kung ganon. Mag-aaral kang mabuti ha, para matupad mo ang mga pangarap mo." Opo, Mi. Gagawin ko po ang lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan. Teka anak, napansin ko parang pagod ka. Okay ka lang ba? Okay lang naman po ako. May naalala lang ako na hindi ko kagad makalimutan eh. Bakit? Ano yun? Alam niyo po ba, Mami? Yung mama ng kaklase ko, kinulam daw po. Kinulam? Opo, yun ang sabi ng nilapitan nilang albularyo eh. Bakit naman? Ano daw ang dahilan? Kilalang bungangera yung mama ng classmate ko. Lagi raw kasi may kaaway sa tindahan nila. Tapos bigla na lang daw po nagkasakit. Kahit anong gamot na nga ang ininom, tapos na-confine pa sa ospital pero hindi po gumagaling. O tapos, anong nangyari? Dinala raw sa mananambal. Pinatawas nila ang mama niya. Doon daw nalaman na may nagpakulam sa kanya. Talaga? Totoo ba yung kulam-kulam na yan ha? Baka naman chismis lang yan. Totoo po, Mami. Sabi nga ng kaklase ko eh, may kilala silang mangkukulam dito sa atin. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ko. Ayoko na sanang magtanong pero parang may nagtutulak sa akin na mas usisain pa ang anak ko. Sino naman yun? Si Aling Amor daw, yung may tindahan sa downtown. Yung nagtitinda ng mga scented candles, mga Lucky Charm at kung ano-ano pang pangontra. Kilala mo ang matandang yon? Opo, yung tindahan niya malapit dun sa lumang terminal. Nadadaanan po yun minsan ng mga kaklase ko eh. Maraming estudyante nagpupunta dun kasi balita ko, gumagawa din daw po ng gayuma si Aling Amor. Saang eksakto ang tindahan niya? Ganito po, Mami kapag galing po kayo sa palengke, kakanan ka lang sa iskinita. Tapos may maliit po na tindahan na kulay berde. Teka, Mami, bakit po? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Sekreto lang po ang pagiging mangkukulam niya. Sa mga nakakakilala lang po talaga sa kanya. Ang sabi nila, kung may kailangan kayong ikonsulta sa kanya, dapat daw po diretso at matatag kayong haharap sa kanya. Bawal ang nagdadalawang isip. Talaga? Ay, napaka-interesante naman yan. Nagkibit balikat si Tristan at tumayo na para pumasok sa kanyang kwarto. Samantalang ako nanatiling nakaupo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang pangalang binanggit niya, si Aling Amor. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko baka yun ang sagot sa problemang matagal ko nang iniisip. Lingid sa kaalaman ni Tristan, hinanap ko ang lugar na sinabi niya sa akin. Hindi naman ako nahirapan sa pagtuntun noon. Sa katunayan, nakita ko kagad ang tindahan ni Aling Amor. Pumasok ako doon kasabay ng pagtunog ng wind chimes. Napalingon ng isang matandang babae na nasa kaha. "Magandang araw! Pumasok po kayo at pumili. Hindi lahat madadala nyo, pero may mga bagay dito na magugustuhan nyo. Mga pangontra at pampabuenas." Makahulugang wika niya sa akin, Miss Winnie. Napalunok ako at lumapit sa kanya. Tinatagan ko ang sarili ko bago ako nagsalita. Hindi pangontra o pampabuenas ang kailangan ko, Aling Amor. Ano bang eksaktong hinahanap ng bago kong customer, ha? Kulam. May gusto po akong ipakulam sa inyo. Maling tao ang nilapitan mo, iha. Nagbebenta lang ako ng mga pampaswerte sa tao. Alam kong gumagawa kayo ng ekstrang serbisyo, Aling Amor. Huwag na kayong tumanggi pa sa akin. Nakahanda ka ba sa magiging konsekwensya nito? Hindi basta-basta ang pinagagawa mo. Ibig sabihin, pumapayag kayo? Ano ba ang kasalanan sa'yo ng taong ito? Sinira niya ang buhay ng kapatid ko. Gusto ko lang siyang pagdusahin para mapagtanto niya ang pagkakamali niya. Kung ganon, bumalik ka dito
Araw ng Biyernes, 3:00 ng hapon. Dalhin mo ang litrato ng taong gusto mong magdusa. Tumango ako sa sinabi ni Aling Amor. Pinagpapawisan pa ako habang nagpapaalam paalis ng tindahan niya. Ito na nga ang solusyon, Miss Winnie. Paparusahan ko ang hipag ko. Sigurado ko, iiyak ng dugo si Belen sa pagmamakaawa dahil sa pagkakatanto niya ng mga pagkakamali niya. Kabado ko habang nakatayo sa harap ng munting shop ni Aling Amor pagdating ng araw ng Biyernes. Malinis ang tindahan ng babae. Nakahilera ang iilang estante sa loob kung saan naroon ang ilang medalyon, mga kandila, libreto at kung ano-ano pang bagay na sa paniniwala ng iba pwedeng gamitin kapag nagsasagawa ng ritual. Amoy insenso sa loob ng shop, tila ba araw-araw nagpapausok para maitaboy ang masamang espiritu. Napahawak sa laylay ng damit ko ang binata kong anak na si Tristan. Mami, pwede po bang wag na nating ituloy ito? Para kasing hindi tama eh. Pwede ba, Tristan? Kung wala kang masasabing maganda, manahimik ka na lang dyan. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Nag-aalala lang naman po ako. Baka kung ano mangyari kay tita eh. Kung tutusin, naging mabuti naman po siya sa atin. Kahit nakikitira lang tayo sa kanya, tinuring po nila tayong pamilya. Aba, dapat lang. Nakakalimutan mo na ba? Obligasyon din ni Jasper na buhayin tayo. Kaya nga ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ba? Kasi naging magulang ako sa kanya. Sinagot ko ang gastusin niya sa pag-aaral. Pero kung kailan akala ko makakatulong na siya sa akin, aba, nag-asawa na siya. At sa babae pang halos gawin na siyang kasambahay. Siya na nga ang tagaluto, tagahugas, lahat na lang ng gawaing pang-asawa. Si Jasper na ang gumagawa. Kahit na po, Mi. Itigil na po natin to. Halika na, umuwi na po tayo. Kung hindi mo masisikmura ang gagawin ko, pues maghintay ka rito sa labas. Ako na lang ang papasok sa loob. Hindi man ako nakasinghal, ramdam naman sa boses ko ang bigat ng dinaramdam ko nitong mga nakaraang araw. Kaya walang nagawa si Tristan nang pumasok ako sa loob ng tindahan ni Aling Amor. Akala ng iba, isang normal na tindera lang ang matanda. Pero sa mga higit na nakakakilala sa kanya katulad ko, alam ko kung anong mga serbisyong binibigay ni Aling Amor. Ito ay may kinalaman sa barang, gayuma at kulam. Sinalubong kagad ako ng ginang nang makapasok kami ni Tristan sa loob. Wala din kasi siyang nagawa kundi ang sundan ako, lalo na at mananatili siyang nakatayo sa labas habang hinihintay ako. Aling Amor, nandito na po ako, kagaya po ng pinag-usapan natin. Kanina pa kita hinihintay. Nasaan ang litrato na hinihingi ko? Yumuko ako at kinuha sa bag ang isang maliit na litrato ni Belen. Nakangiti ang hipag ko sa picture. Mukhang masaya at walang iniisip na problema. Napansin ko pang hinawakan ako ulit ni Tristan. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Gayunpaman buo na po ang desisyon ko eh. Ipapakulam ko talaga si Belen. Gawin niyo na po ang lahat para magdusa ang hipag ko, Aling Amor. Sobra nang ginagawa niyang pang-aapi sa kapatid ko. Ang mga obligasyon na dapat siyang gumagawa, pinapasa niya sa kapatid ko. Wala nang halos kalayaan si Jasper. Sigurado ka na ba talaga? Wala nang atrasa nito, ha? Ano man ang maging resulta nito, tatanggapin mo. Wag ho kayong mag-alala, Aling Amor. Lahat ng gagawin natin ngayon, kagustuhan ko. Kailangan ko siyang maturuan ng leksyon. Namayani ang katahimikan, kasabay ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin pagkatapos kong bitiwan ang huling salita. Parang biglang bumigat ang paligid at pati ang usok ng insenso lalong tumapang sa pang-amoy ko. Napansin ko si Aling Amor na hindi kagad sumagot. Nakatingin lang siya sa picture sabay tumangutango. Sigurado ka ba talaga? Buo na po ang loob ko nang pumunta ako rito. Baka naman magsisi ka, ha? Sigurado po ako sa gusto kong ipagawa sa inyo. Wala nang atrasan nito. Mami, pakinggan niyo naman po ako. Tristan, huwag ka nang makialam pa sa ginagawa ko, ha? Anak niyo po ako. Natural lang po na makisali ako kapag may mali po kayong ginagawa. Mali? Sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Hindi niyo ako pinalaki para maging mapagiganti, Mami. Hindi na po kayo to eh. Tumahimik ka nga. Mami, kulang po ito. Mas mabuti pa, kinumpronta niyo na lang po si tita kaysa idaan sa ganito. Ang dami mong alam, Tristan. Hindi ikaw ang nakakakita ng sitwasyon sa loob ng bahay.
Sa kabilang banda, umiling si Aling Amor habang hawak niya ang litrato ni Belen. Bilib niyang pinagmasdan ng anak ko na halata ang takot at pagkabalisa sa mga mata. Alam mo, Melanie, mas mabuti siguro kung makinig ka na lang sa anak mo. May punto naman siya eh. Aling Amor, wag na po natin pahabain ang usapang ito. Gawin niyo na po ang kailangan gawin. Kailangan maging mahigpit ang desisyon mo. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Naaalala ko ang mga masasayang tawa ni Jasper kahit na inuutusan siya ng kanyang asawa. Ang pagkadismaya sa mukha niya sa tuwing hindi natutupad ang mga hiling niya. Ang matinding pagod na nararamdaman niya dahil sa sunod-sunod na utos na hindi pwedeng tanggihan. Nakapagpasya na ho ako, Aling Amor. Ito talaga ang gusto kong mangyari. Dahil ba sa galit ka sa hipag mo? O baka naman naiinggit ka dahil hindi mo nakuha mga bagay at buhay na meron siya ngayon? Hindi ho totoo yan. Napataas ang boses ko noon, Miss Winnie. Bigla akong naging defensive sa mga sinabi ni Aling Amor. Napatingin si Tristan sa akin. Mas lalo siyang nag-aalala. Sa katunayan, hinawakan niya ang kamay ko. Mami, please. Umuwi na po tayo. Tumigil ka nga, Tristan. Pinapahiya mo ako kay Aling Amor eh. Hindi naman po sa ganun. Ayoko lang po na magsisi kayo eh. Hindi ako magsisisi sa gagawin ko. Ilang beses ko itong pinag-isipan bago ako pumunta rito. Dahan-dahang binaba ni Aling Amor ang litrato sa mesa, mas mabigat pa ang tingin niya kesa sa nararamdaman ko. Hindi ka dapat nagdedesisyon dahil lang sa galit ka, iha. Kung minsan, ito pa ang nagbibigay sa atin ng mas malaking problema. Mami, hindi ito'y katutuwa ni Tito. Alam niyo po yan. Huwag mong isali si Jasper sa usapang ito. Kahit ano pong gawin ninyo, Mami, involved po si Tito. Kasi po siya ang masasaktan kapag may nangyari kay Tita Belen eh. Natigilan ako ulit. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakasagot kagad. May punto naman si Tristan eh. Pero nandito na ako. Hindi ko ugaling umatras sa kahit na anong desisyon na ginawa ko. Napatingin ako kay Aling Amor. Gawin niyo na lang ho, Aling Amor. Sige na! Huling tanong, Melanie. Sigurado ka ba talaga, ha? Magbabayad naman po ako eh. Hayaan niyo na ho kasi. Halimbawa, kapag bumalik sa'yo ang lahat ng pinadala mong karamdaman sa taong kinaiinisan mo, sino ang sisisihin mo? Hindi po babalik sa akin yan. Wala naman akong kasalanan eh. Depende. Ang sumpa mas umeepekto sa mga taong tunay na nagkasala. Sa gilid ko, humina na ang boses ni Tristan. Halos pabulong na nga lang eh. Pero ramdam ko ang panginginig at pagpipigil niya na maiyak. Mami, please po. Huling pakiusap ko na po ito. Umuwi na po tayo. Pasensya ka na, anak. Pero kung hindi natin tuturuan ng leksyon ng tita mo, alam natin na magdurusa ang Tito Jasper mo. Pero Mami… Sige na, huwag ka nang manggulo ha, okay? May gagawin lang kami ni Aling Amor. Manatili ka na lang sa labas. Walang nagawa si Tristan kundi ang hayaan ako sa gusto ko. Pero hindi rin naman siya lumabas ng tindahan. Nanatili siya sa likuran ko at tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa ni Aling Amor. Inilapag ni Aling Amor ang litrato ni Belen sa gitna ng maliit na lamesa. Sa paligid nito, isa-isa niyang inayos sa mga kandilang itim. Kasunod ang incense burner, pati na ang isang itim na librong may nakasulat na mga orasyon. Huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko sinasabi, ha? Huwag kayong magdarasal o tatawag sa Panginoon sa loob ng tindahan ko. Baka hindi umepekto ang kulam. Sige po. Mami, seryoso po ba talaga tayo rito? Nakita ko ang mama ng classmate ko. Malala po ang sinapit niya. Tristan, manahimik ka nga muna. Hindi po ako nagsisinungaling. Nagsasabi po ako ng totoo. Iho, pagiging magulang orasyon ko, mag-iingay ka dyan. Kung gusto mo, pakibantayan mo na lang ang tindahan para sa akin. Ay, hindi po. Dito lang po ako kay Mami. O ayan ha, narinig mo. Dito ka na lang. Huwag kang mangiistorbo. Huminga ng malalim si Tristan pero hindi siya umalis, Miss Winnie. Kumuha si Aling Amor ng pulang sinulid at dahan-dahang binalot sa litrato. Ano ho yan? Ito ang gagamitin nating tali ng sumpa na kokonekta sa taong nakatakda nating isumpa.
Sige po, ipagpatuloy niyo na lang po ang ginagawa niyo. Dahil puro ang intensyon mo na magpakawala ng kulam, kailangan natin bigyang liwanag ang altar para tuluyang magbukas ang portal ng mga isinumpang nilalang na may itim na mahika. Sinindihan ni Aling Amor ang unang kandila. Biglang lumiwanag ang madilim na tindahan. Dahil tumanggi si Tristan na bantayan kapag may bibili, nagsarado na lang ng maaga ang matanda. Ulitin mo ang gusto mong mangyari. Gusto kong magdusa si Belen. Gusto kong makaramdam siya ng sakit na matagal ko nang dinadala sa tuwing nakikita kong inaalila niya ang kapatid ko. Hindi sapat yan, iha. Kailangan mong magsalita ng malakas at buong puso. Gusto kong magdusa si Belen. Gusto kong maranasan niya ang hirap at sakit na dinaranas ng kapatid ko araw-araw. Gusto kong gabi-gabi siyang balikan ng konsensya niya. Gusto kong maramdaman niya ang bigat sa dibdib na halos hindi siya makahinga. Yung tipong mapipilitan siyang lumapit sa amin para humingi ng tulong nang maipakita ko sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon nakukuha niya ang gusto niya. Lakasan mo pa ang boses mo. Sige pa, kung kailangan mong isigaw, isigaw mo. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko, Miss Winnie. Inilabas ko ang lahat ng galit, inggit, pagkadismaya at sakit na matagal ko nang kinikimkim. Maging ang simpleng lambingan nila Jasper at Belen, hindi ko na pinalampas pa. Lahat ng bumibigat sa dibdib ko, ibinuhos ko ng sandaling yon. Siguro nga kung may nakakakita sa akin noon, iisipin nilang puro kasamaan na lang ang laman ng puso ko. Doon ko naramdaman ang biglang paglamig ng paligid. Lumakas ang hangin sa loob ng tindahan kahit sarado naman ang mga bintana. Pati ang apoy ng itim na kandila tila sumasayaw sa hangin pero nakapagtataka dahil hindi man lang ito namamatay. Ano pong nangyayari? Umeepekto na ang sumpa, sigurado ko. Kapag natapos na natin ang ritual na ito, magsisimula ng magdusa ang taong gusto mong paghigantihan. Salamat po. Maraming salamat, Aling Amor. Huwag ka munang magpasalamat, iha. Magpasalamat ka kapag nakita mo ng lugmok ang taong kinamumuhian mo. Kahit na po, alam kong matututo na ng leksyon ang hipag ko. Sigurado akong sa mga oras na to, may nararamdaman na siyang kakaiba sa katawan niya. Sigurado ka ba? Opo, sino po bang magkakasakit kundi siya lang naman, hindi po ba? Kung malinis ang hangarin mo at tunay na mabigat ang kasalanan ng taong pinarurusahan mo, mangyayari ang gusto mo. Tumango ako at bahagyang ngumiti si Aling Amor. Hindi niya ako pinagbayad, Miss Winnie. Tsaka na lang daw kapag tuluyan nang bumagsak ang taong gusto kong parusahan. Kapag malala na raw ang kalagayan ni Belen. Tahimik sa loob ng tindahan pagkatapos ng ritual. Humupa ng hangin at naging payapa na ang paligid pero hindi nawawala ang kakaibang bigat na nakadagan sa dibdib ko. Tapos na ang paghihintay natin. Gumagana na ang sumpa. Ibig sabihin po ba, nararamdaman na niya ang sakit? Mararamdaman na niya, iha. Hindi ako pwedeng magkamali. Napangiti ako at napabuntong hininga. Masama man ang ginawa ko, nakaramdam pa rin ako ng kakaibang gaan sa dibdib. Pagdating namin sa bahay, hinanap ko kagad si Belen. Nakita ko siya sa kwarto nila Jasper, nakahiga at mukhang masama ang pakiramdam. Napatingin sa akin si Tristan. Hindi ko po gusto ang ginawa niyo, Mami. Pwede ba tumahimik ka, anak? Gusto mo bang malaman nilang ginawa ko, ha? Natahimik naman si Tristan pero alam kong hindi siya makakalimot kagad. Tatalikod na sana ako nang marinig ang biglang pag-ungol ni Belen mula sa kwarto, Miss Winnie. Dali-dali namang lumapit si Jasper, parang hindi kami pinapansin. Ah! Love! Ang sakit! Love, nandito na ako. Anong masakit sa'yo? Sabihin mo. Maya-maya pa napahawak si Belen sa kanyang dibdib. Bigla siyang namutla habang pilit na inaabot ang kamay ni Jasper. Tuluyan na rin akong napalapit sa kanila. Samantalang si Tristan, dismayado akong iniwan. Parang may tumutusok sa dibdib ko. Love, tumingin ka sa akin. Ikalma mo lang ang paghinga mo, okay? Relax lang. Inhale, exhale. Parang lalong sumisikip ang dibdib ko. Kita ko ang pamumutla ng mukha ni Jasper. Halatang matindi niyang pag-aalala.
Niyakap niya si Belen, sinubukang hawakan ng kamay at pinisil. Love, akala ko ba simpleng pagod lang to? Bakit nagkakaganito ka na? Dahil sa nakita, pumasok na ako sa kwarto nila. Medyo kinabahan ako dahil alam ko kung ano ang eksaktong nangyari kay Belen eh. Natatakot lang ako na mabuking kaya nagkunwari akong nag-aalala para sa kanya. Jasper, anong nangyayari dyan sa asawa mo? Ang sabi niya ate, masama ang pakiramdam niya. Pero sa tingin ko, mas lalo lang lumala nang magpahinga siya eh. Baka naman kasi kinulang na siya ng exercise kaya madaling magkasakit. Ate naman, hindi ako nagbibiro no? Bakit? Akala mo ba nakikipaglokohan ako sa'yo ha? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang muna rito ate. Aniya kaya nagkibit balikat na lang ako at tumalikod. Akala ko simpleng karamdaman lang ang dumapo kay Belen, pero mukhang mas lalala pa pala yun sa paglipas ng mga araw. Nagising ako ng umagang yun na umuungol na naman si Belen. Maski si Tristan, nasaksihan din ang paghihirap ni Belen kaya hindi siya mapakali. Ano bang nangyayari sa'yo, Tristan? Kanina ka pa balisa dyan ha? Sa tuwing nakikita ko pong nahihirapan si tita, ikaw ang naaalala ko mami. Ikaw at ang masamang ginawa mo sa kanya. Anong balak mo, ha? Mag-ingay? Tapos ipapahamak mo ko? Nangyari lang naman ito dahil sa kanya. Pero mali po ang ginawa niyo mami. O sige, magkampihan kayo kung gusto mo. Tutal, sila naman ang mas pinahahalagahan mo. Galit kong wika sa anak ko. Akala ko matatakot siya dahil sa sinabi ko. Pero tila mas nagrebelde pa ang anak ko, Miss Winnie. Hindi niya ako kinibo at tumulong pa kay Jasper na alagaan si Belen. Buong akala ko mapapanatag na ako kapag nagkasakit siya na may makukuha siyang leksyon dahil sa ginawa ko kay Belen. Pero hindi ko alam na mas pinalala ko pa pala ang sitwasyon. Pakiramdam ko, dumoble pa ang gawaing bahay ni Jasper nang magkasakit si Belen. Masahol pa siya sa turumpong paikot-ikot sa bahay. Naglalaba, naglilinis, tumatao sa tindahan. Tumutulong naman kami ni Tristan pero hindi pa rin yun sapat. May mga problema sa tindahan na si Belen lang ang nakakahanap ng solusyon. Love, sana gumaling ka na. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon ngayong nakaratay ka eh. Pasensya ka na, love. Hindi ko alam kung bakit ako nagkasakit ng ganito eh. Maingat naman ako sa kalusugan ko. Pumunta na lang kaya tayo sa ospital. Wag na. Hindi pa naman siguro ako mamamatay eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ko eh. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari. Hindi ka mamamatay. Alam ko yun. Kailangan mo lang tatagan ang loob mo. At simula ngayon, ako munang masusunod sa ating dalawa. Sambit ni Jasper. Pero hindi ganun ang nangyari ng mga sumunod na araw, Miss Winnie. Lalong lumala ang kalagayan ni Belen. Halos sirap na siyang huminga. Naratay siya sa kama. Namumutla at nanlalamig ang buong katawan, lalo na ang mga paa at kamay. Namayat siya at halos hindi na makabangon. Sa katunayan, nangungunsen siyang kinausap ako ni Tristan. Malubha na po si tita dahil sa inyo, mami. Ano, hindi pa rin po ba kayo naaawa sa kanya? Ano bang gusto mong palabasin ha anak? Na totoo ang kulam? Baka nga hindi yun tumalab kay Belen eh. Nangyayari na po, mami. At nakikita niyo naman po maski si tito hirap na. Akala ko ba gusto niyo siyang tulungan? Lalo niyong pinalala ang sitwasyon niya. Napatitig ako kay Belen. Totoo ang sinasabi ni Tristan, Miss Winnie. Malubha na ang hipag ko at sa totoo lang hindi ko alam kung worth it ba ang ginawa ko. Sa paglipas ng mga araw, hindi naman ako nakaramdam ng saya dahil sa ginawa ko. Kalaunan, kinain na nga ako ng aking konsensya. Hanggang sa dumating na ang sukdulan ng aming problema sa bahay. Tuluyan nang isinugod si Belen sa ospital. Hindi nakasama noon si Jasper dahil may inaasikasong importanteng deliveries pero nangakong susunod kagad pagkatapos. Nawala na kasi si Belen ng malay kaya habang naghihintay ako ng resulta sa ospital, tinawagan ko si Aling Amor. Pagdating namin sa ospital, kinausap niya ako habang tinutulak ng mga nurse ang kama ni Belen papasok sa emergency room. Naaawa ako sa hipag mo dahil sa kagustuhan mong gumante. Napahamak siya. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan kong alisin ang sumpang dumapo sa kanya.
Aling Amor, patawarin niyo ho ako. Akala ko tama ang ginagawa ko eh. Hindi ko po inaasahang ganito ang mangyayari. Huwag mong isisi sa akin ang bagay na ito, ha? Bago ko ginawa ang ritual, ilang beses pa kitang tinanong. Kasalanan ko ho ang lahat ng ito. Kung tutuusin, ako lang siguro ang nag-isip ng masama laban sa hipag ko eh. Kung may mga bagay man silang ginagawa na hindi ko gusto, buhay naman nila yon eh. Karapatan nilang piliin kung paano sila magiging masaya. Tao ka, iha. Normal lang na maramdaman ang mga bagay na yan. Pero sa ngayon, huwag ka nang mag-isip ng iba, ha? Ako na ang bahala sa ritual. Ang hipag mo muna ang asikasuhin mo. Opo, Aling Amor. Maraming salamat po. Nang maiwan ako sa labas ng emergency room, napaupo ako sa isa sa mga upuan doon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero sa huli, naisip kong tawagan ng kapatid ko. Nanginginig ang mga kamay kong dinayal ang numero ni Jasper. Makalipas ang ilang ring, kaagad niya itong sinagot. Hello ate, anong balita? Jasper, nasa emergency room pa ang asawa mo. Bakit ate? Hindi pa ba siya nagigising? Wala pa rin siyang malay eh. Huli kong narinig sa mga doktor, kakabitan daw siya ng oxygen. Ate, wag kang aalis dyan ah. Pupunta na ako dyan, kami ni Tristan. Pagkatapos noon naputol na ang linya. Naiiyak akong tumayo at lumapit sa malamig na bintana ng emergency room. Mula ron ay tanaw ko ang mga doktor at nurse na abalang-abala sa pag-aasikaso kay Belen. Walang malay pa rin ang hipag ko sa kama. May nakakabit na dextrose sa kanyang braso habang tanging tunog ng monitor ang maririnig sa loob ng silid. Taimtim akong nagdasal na sana maging maayos ang kanyang kalagayan. Gusto kong makabawi. Maya-maya pa dumating na sina Jasper at Tristan. Kahit malayo pa lang sila, kitang-kita ko na ang matinding pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ate, pasensya na kung natagalan kami ha. Ayos lang, Jasper. Nasaan na po ang doktor, Mami? Nasa loob pa ng emergency room, anak. Diyos ko, sana naman bumuti na ang kalagayan ni Belen. Tumingin ulit sa akin si Tristan. Parang inuod sa kanya akong sabihin ng totoo, Miss Winnie. Pero nanatili akong tahimik hanggang sa lumabas ang doktor at sinabing stable na ang pasyente. Inilipat siya sa isang private room. May konting malay na si Belen at sinusubuan na ni Jasper. Pinagsisilbihan niya pa rin ang asawa niya. Ang kaibahan nga lang, hindi na siya inuutusan. Obligado na kasi siyang alagaan ng babae. Dito na muling nagsalita si Tristan. Mami, mananahimik pa rin po ba kayo? Pwede ba, Tristan? Manahimik ka? Hindi ako pwedeng basta manahimik na lang, Mami. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Nagpakawala ako ng isang hikbe bago muling nagsalita. Alam kong magugulat sila sa sasabihin ko, pero kailangan nilang marinig ang katotohanan. At least dito man lang, maging tapat ako sa kanila. Kasalanan niyo ito. Kung bakit ako nagkaganito at kung bakit napunta rito sa ospital si Belen. Ha? Ate, bakit naman naging kasalanan namin? Hindi ako mangangarap na maghiganti kung hindi dahil sa inyo ni Belen. Nakita kong napanganga si Belen. Halatang hindi siya makapaniwalang gano'n ng mga salitang lalabas sa bibig ko. Kahit namumutla, pinilit pa rin niyang magsalita. Ate, bakit parang kasalanan ko? Ano bang mali ang nagawa ko sa'yo? Kung tutuusin, naging maayos naman ang pakikitungo ko sa'yo, hindi ba? Tama ka. Pero nangyari lang ang lahat ng ito dahil sa kagustuhan kong turuan ka ng leksyon. Ate, wag mo naman sanang mamasamain. Pero ano ba kasi ang ginawa mo? Lumapit ako sa isang mangkukulam, Jasper. Hiniling ko sa kanya na parusahan ang asawa mong utos ng utos sa'yo. Ano? Ate, bakit mo naman ginawa yun? Dahil naaawa na ako sa'yo. Kapatid kita, ano sa tingin mo ang mararamdaman ko habang nakikita kong parang hindi na asawa ang turing sa'yo ni Belen? Sa totoo lang, inuutos-utusan ka niya na parang masahol pa sa isang kasambahay. Ramdam kong nanigas si Belen sa kinahihigaan niya. Hindi siya makapagsalita na para bang may bigla siyang napagtanto. Pero wala na akong pakialam sa mga sandaling yon. Magkahalo ng sakit, lungkot at galit na bumabalot sa akin. Ngayong alam mo na kung bakit. Sige, husgahan niyo ako. Lalo ka na, Belen, dahil dyan ka naman magaling eh.
Ate, bakit naman ganyan ang sinasabi mo? Nang lumapit kayo sa amin para humingi ng tulong, naging mabuti naman kami sa inyo ha. Hindi namin kayo pinabayaan. Oo, naging mabuti ka nga sa amin. Pero naging mabuti ka rin ba sa asawa mo? Napatingin si Belen kay Jasper. Agad namang yumuko ang kapatid ko. Sa mga sandaling yun, alam kong marami rin siyang gustong sabihin. Marahil ay matagal na niyang kinikimkim ang lahat, pero pinipili niyang manahimik dahil ayaw niyang masaktan ng asawa niya. At dahil nagkaharap-harap na rin naman kami, naisip kong wala nang dahilan para itago pa ang tunay naming nararamdaman. Ate, tama na. Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na ayos lang to sa akin? Kahit ilang beses pa akong utusan ng asawa ko. Hindi lang yun ang dahilan, Jasper. Hindi mo ba nakikita? Wala ka ng kalayaan. Gusto mo lang naman makipag-inuman kasama ng mga kaibigan mo. Pinipigilan ka pa. Gusto mong mag-apply sa ibang kumpanya para magkaroon ng mas magandang oportunidad, pero dinidiscourage ka lang niya. Alam mo ba kung bakit? Dahil nakikinabang siya sa lakas mo. Ikaw ang nauutusan niya sa lahat ng bagay. Sabihin mo nga sa akin, ganyan din ba utusan ng ibang empleyado nyo? Ate, sanay na ako ron eh. Sanay? O sinasabi mo lang yan dahil pakiramdam mo wala kang ambag sa buhay nyo? Iniisip mo kasi na siya ang boss sa tindahan, kaya may karapatan siyang utos-utusan ka sa lahat ng oras. Pati mga gawaing bahay na pwede naman yung pagtulungan, pinapagawa pa rin niya sa'yo. Kung tutuusin, kahit yung remote control na abot kamay naman niya, pinapaabot pa rin niya sa'yo. At isa pa, pati pananamit mo pinapakialaman niya. Kapag hindi niya gusto ang suot mo, pinapapalitan niya. Ganun ba ang pagmamahal ng isang asawa? Napabaling si Belen kay Jasper. Halata sa mukha ang guilt at pagkapahiya. Pero ng mga sandaling yun, alam kong may nagbago sa kanya. Siguro sa tono ng boses. Dahil nang magsalita si Belen, ramdam ko ang pagpapakumbaba niya. Love, sumobra na ba talaga ako? Nasakal ka na ba sa mga ginawa ko? Huwag mong isipin yan, love. Alam mo namang malaki ang pagkukulang ko sa'yo, hindi ba? Yan na naman ang mga sinasabi mo. Lagi mong pinaparamdam na may pagkukulang ka sa kanya. Pero sa totoo lang, siya naman tong umaabuso sa kabaitan mo. Napabuntong hininga si Jasper bago niya ako tinignan ni Sweeney. Siguro hindi ko pa to nasasabi sa'yo, ate. Pero totoo ngang bumabawi ako sa asawa ko. Alam mo kung bakit? Dahil baog ako. Hindi kami magkakaanak ni Belen. Matagal namin pinangarap na magkaroon ng anak, pero hindi kami sinerte. Nagpatingin kami pareho sa doktor at doon namin nalaman na ako ang may problema. Ako ang walang kakayahang magkaanak. Napayuko siya habang pinupunasan ng namumuong luha sa mga mata niya. Kaya para maibsan ang sakit at lungkot na pareho naming nararamdaman, hinayaan ko mapunta sa ibang bagay ang atensyon namin. Kung kailangan kong umasta na parang under the saya para hindi kami tanungin ng mga tao kung bakit wala pa rin kaming anak sa loob ng 3 taon namin pagsasama, gagawin ko. Mas gusto kong pagtawanan nila ako kesa paulit-ulit namin marinig ang tanong na yun. Hindi ko lang inakalang pati ikaw, ate, mamasamain mo. Bumabawi lang naman ako sa asawa ko dahil mahal ko siya. Hindi ko ginustong maging alila. Tuluyan nang napaiyak si Belen. Ako naman, nilamon ng matinding konsensya, lalo na't nakikita ko ang payat na braso ni Belen. Ilang araw pa lang siyang maidinaramdam pero ganun nakalaki ang binawas ng timbang niya. Love, sorry. Hindi ko napansin na sumusobra na pala ako. Hindi ko nakita na yung pag-uutos ko, pagkontrol ko, at pagbabawal ko sa mga gusto mong gawin, unti-unti ka na palang nasasakal. Habang ginagawa ko ang mga bagay na akala ko nagpapasaya sa akin, hindi ko alam na nasasaktan ka na pala. At ikaw naman pinili mo lang manahimik dahil pakiramdam mo kailangan mong bumawi. Pero hindi mo naman kasalanan ng lahat ng ito eh. Hindi mo kasalanan na hindi tayo magkaanak. Siguro, ito lang talaga ang pagsubok na kailangan nating harapin para mas tumatag pa tayo. Dahil sa huli, tayo pa rin naman ang magkakasama eh. Tayong dalawa lang, hindi ba? Mangyak-ngiyak niyang niyakap si Jasper, Miss Sweeney. Tuluyan naman akong natigilan. Ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan eh. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding hiya. Doon ko napagtanto na wala naman pala akong dapat ipaghiganti. Naging marumi lang ako mag-isip.
Pareho lang pala silang may pinagdaraanan. Sinubukan lamang nilang takasan ang sakit sa magkaibang paraan. Si Belen napasobra sa pag-uutos at pagkontrol, samantalang si Jasper sumobra sa pagsunod at pagsasakripisyo. Pero ngayong nalaman ko ang lahat, humupa na ang galit ko para kay Belen. Puno ng pagsisisi, niyakap ko silang dalawa. Nangyari nang hindi ko inaasahan pero siguro naman hindi pa huli ang lahat para humingi ako ng tawad sa mga taong nagawan ko ng kasalanan. Isa itong malaking aral sa akin na huwag akong magpapadaig sa galit ng walang sapat na basihan. Nagkapatawaran kami nila Jasper at Belen, Miss Winnie. Sa wakas, gumaan ang bigat na matagal ko nang pasan sa dibdib. Maski si Tristan natuwa sa pagiging tapat ko. Mabuti na lamang at hindi lumala ang kalagayan ni Belen. Mahigit 2 linggo siya sa ospital, pero para makasiguro, inilapit pa rin namin siya sa albularyo. Kalaunan, tuluyan nang bumuti ang kanyang pakiramdam. Lihim akong nagpasalamat sa may kapal at sa mga taong tumulong sa amin para mapabuti ang kalagayan ni Belen. Sigurado akong may kinalaman dito si Aling Amor. Marahil hindi para sakta ng hipag ko, kundi para turuan ako ng isang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdadala ng kapayapaan at ang pagpapatawad pa rin ang tunay na daan papunta sa paghilom ng mga sugat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Winnie. More power po sa inyong channel at God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Melanie. Sana po nagustuhan niyong binahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa ilan nating mga listeners. Yun! Shoutout po kay Imelda Lorenzana, Kay Janice Tamagos, kay Angelica Santos, kay Golden Heart from Canada, at kay Josephine Manalang na nag-comment po sa Sip-Sip na Anak Upload. Ang comment po niya, ang galing mo, Miss Winnie, sa pagpapalit-palit mo ng boses sa lahat ng karakter na babae. Ganon din si Sir John sa mga lalaki. God bless po and more power. Salamat po! Maraming salamat po, ma'am, sa magandang comment na yan. Salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload, ha. Ang gaganda po ng comment nyo at nakakataba po ng puso. Huwag po kayong mag-alala. Ako po mismo ang sumasagot sa mga comments nyo at nagre-reply doon at nababasa ko pong lahat yon. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta, ha? Konti na lang po, marireach na natin ang Oo. 100k subscribers. Lapit na! Siyempre sa tulong po ninyo yan. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po ulit sa susunod! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!